Punto narito na ang Bombo Network News. Morning edition araw tayo ngayon ng Lunes, Mayo 25, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, Bangsamoro Basic Law, malabo raw maging batas bago ang State of the Nation address ng Pangulong Noynoy Aquino sa Hunyo 27. Ilang kongresista kinwestiyon ng Administrasyong Aquino sa mabagal na pagbigay ng ustisya sa nasawing soft troopers habang pinamabadali ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. National Security Agencies mas tinututukan ngayon ang banta dyan sa West Philippine Sea. Sa ating police report sa Sarangani Province, estudyante patay dahil umano sa hazing. Sa Iloilo, naaagnas na bangkay na magkapatid na tagpuan sa loob ng kanilang bahay. Mga OFWs at mga nurse sa England ay nangangambang mawala ng trabaho dahil sa Pinoy nurse na lumason sa kanyang pasyente. Sa international news, mga bata kabilang sa 70 katao na in-execute ng ISIS sa bansang Syria, habang nasa 1,000 residente nagsilikas daan-daang kabahayan nasira sa matinding mga pag-ulan sa ilang estado sa Estados Unidos. Balitang sports sa NBA, Cleveland Cavaliers kumpiyansa na makamit ang 3-0 lead sa Game 3 ng Eastern Conference Finals kontra sa Atlanta Hawks. Sa showbiz, Filipino indie film na taklob pinarangalan sa katatapos na Cannes Film Festival sa France. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundeska, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, malabo o manong malagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino bilang ganap na batas ang Bangsamoro Basic Law bago ang kanyang State of the Nation address sa Hulyo 27. Ayon kay Senador Chis Escudero, tiyak na magbabanggaan kasi ang bersyon ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee. Magugunitang ngayon pa lamang ay nagkomento na si Senadora Miriam Defensor Santiago na labag sa konstitusyon ng ilang probisyon na ipinasa ng Ad Hoc Committee on the Bangsamoro sa Kamara. Sa Senado ay dalawa pang pagdinig ang gagawin ni Senador Bongbong Marcos, Chairman ng Senate Local Government Committee, at ito ay ngayong umaga at sa Hunyo 3. Nabatid na nakatakda na mag-adjourn Senegi ang session ng Kongreso sa Hunyo 11. Binatikos din naman ni Marcos ang pinasang bersyon ng komite sa Kamara na anyay na politika sa halip na tutukan ang mga probisyon na maaring labag sa saligang batas at hindi nakabubuti sa nakararami. Hinamon din naman ni Senador Marcos ang mga senador o mga kasamahan niyang senador na huwag maging duwag at manindigan sa Bangsamoro Basic Law. Pahayag ito ni Marcos matapos aprobahan ng House Ad Hoc Committee ang BBL na umano'y puno ng questionabling probisyon. Ayon kay Marcos, Chairman ng Senate Committee on Local Government, hindi dapat magpa-political pressure ang mga senador sa Malacanang drafted na Bangsamoro Basic Law version. Git ni Marcos na hinalal sila ng taong bayan at may responsibilidad na isulong ang interes ng bansa. Dapat anya naisip ng House Ad Hoc Panel na buhay ito ng tao at hindi political expediency sa usapin ng Bangsamoro Basic Law. Samantala, sa ibang mga balita, ang ilang kongresista ay kinwestiyon ang Pangulong Noynoy Aquino sa umano'y mabagal na pagbigay ng hustisya sa mga nasawi na soft troopers habang pinamabadali ang Bangsamoro Basic Law. May detalye si Bombo Gerald Olip. Inupakan ng ilang mambabatas ang Administrasyong Aquino dahil sa mabagal na hustisya ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force laban sa mabilis na pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Dahil ito, hinamon ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang administrasyon na bilisan ang investigasyon para maibigay na ang hustisya sa mga biktima ng Mama Sapano encounter, gaya ng pag-pressure sa mga kongresista na aprubahan ang BBL. Git ng kongresista, suportado nila ang usaping pangkapayapaan, pero huwag sanang kalimutan ng gobyerno ang sakripisyo ng mga pulis na namatay sa bakbakan. Karamihan kasi sa mga sangkot sa pagkamatay ng 44 na pulis ay miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na nagtutulak na maipasa ang panukalang batas. Para kay Romualdez, minamadali ng Pangulo ang pagpasa sa BBL sa Hunyo para maipagmalaki ito sa kanyang huling State of the Nation address o SONA sa Hulyo. Maliban dito, nais din umano ng Pangulong Aquino na mapabilang sa mga nominees ng Nobel Peace Prize dahil sa ambag nito sa usaping pangkapayapaan sa bansa. Maalalang noong nakarang linggo ay naprobuhan ng 75-member ad hoc panel sa pamumuno ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez
ang draft ng BBL at sa Miyerkules naman uumpisahan ang deliberasyon nito sa plenaryo. Target naman ng Committees on Ways and Means at Appropriations na maipasa ang tax and budget provisions ng BBL bukas sa isang hearing lamang. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang National Security Agencies ay mas tinututukan daw ang banta sa West Philippine Sea. May detalye si Bombo Raymond Tinasa. Patuloy na pinapanawagan ng mga top security at intelligence officials sa bansa ang agresibong pagpapalakas pa sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Napatingkad ang nasabing concern matapos lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea nang maging ang US surveillance plane at tinakakita buhay ng Chinese Navy sa airspace na saklaw na naturang pinagawang mga isla. Sinabi sa Bombo Radio ni National Security Advisor Cesar Garcia, sa kabila ng pinakamaraming pondo para sa AFP Modernization Program, pinakamama pa rin o lowest defense spending sa buong Asia. Ang Garcia, kailangan natagaan ang mga gamit panggera para may kayahang depensa ang ating soberanya kapag lumala at nauwi sa armed struggle o armed conflict ang tensyon sa West Philippine Sea. Kung sinabi ni Garcia na ang tensyon ng Pilipinas at China ang pinakamalaking banta ng seguridad sa bansa sa ngayon. Ito bangin na pahayag ni Secretary Cesar Garcia. Matasal na ho natin parawagan din yan na tayo po sa ASEAN, we have the lowest defense expenditures. In fact, second to the lowest, despite the fact that itong administration na ito ay nag-spend for defense cumulatively much more than all the previous administration. Pero alam mo, yung spending for defense it's sometimes never enough. In fact, sabi ko dito sa ASEAN, right now, second to the lowest tayo sa defense expenditures, and advocacy po natin is we should invest more for our defense. Ang bagilang pahayag ni Garcia sa panayam ng Bombo Radio. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mamaya mga kaibigan, abangan po ninyo sa Sarangani Province, estudyante patay dahil umano sa hazing. Sa Iloilo naman, naaagnas na bangkay ng magkapatid na tagpuan sa loob ng kanilang bahay. Susunod na yan. Stand by. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Uncle Derek, what you doing? Oh, Muffin. How's school? I have homework again. That's Muffin. I'll help you later. Let's play video games. Your Muffin might get mad. You still have homework, remember? Let's do Muffin else. Mom, Uncle Derek's talking weird again. He's craving for muffins again? There's Dunkin' Donuts Red Velvet Muffins in the kitchen. Red Velvet Muffins. Uncle, are you okay? There's only Dunkin' for me. Back to normal, Mom. Try all Dunkin' Muffin flavors now. At ngayon, narito na ang mga pangunahing balita. 10 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita, lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sa huling update ng Pag-asa ay nasa 180.46 meters na lamang ang level mula sa 180.71 meters. Dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa dam, ay nag-abiso din naman ang Pag-asa na posibleng mawala ng tubig ang ilang irigasyon sa Bulacan kapag bumaba sa 180 meters critical level ang tubig ng Angat. Pinawi din naman ang ahensya ang pangamba na baka mawala ng supply ng tubig ang Metro Manila. Wala raw itong epekto sa inuming tubig na mga taga Manila hanggat hindi pa bumababa sa 160 meters na siya namang critical level para sa water supply ng mga customers. Inaalam na lamang ng Interagency Anti-Arson Task Force kung sino-sino ang mga kakasuhan sa kumpanya ng Kentex, Bureau of Fire Protection at Valenzuela LGU kaugnay ng pagkasunog ng pabrika ng tsinelas na ikinamatay ng 72 katao. Inaaral din ng Task Force kung kakasuhan din ang welder na nakaligtas sa sunog o gagawin itong witness laban sa kumpanya.
Narito kumpirmadong ang pagwiwelding malapit sa mga chemical ang naging ugat ng sunog sa pabrika. Pinagbabayad din naman ng Department of Labor and Employment ang Kintex at subcontractor nito ng 7.8 million pesos para sa underpaid wages sa kanilang mga empleyado. Sa panig naman ng Kintex, tiniyak na mga ito na hindi nila tatalikuran ang kanilang obligasyon sa mga naulilang pamilya na nabiktima ng malagim na sunog na yan. Mga kaibigan, kumpirmadong ang mga ninakaw na bahagi ng release ng Philippine National Railway o PNR ang dahilan ng pagkatumba ng 3 bagunang tren sa Skyway na Magallanes Exit o sakop na ng Taguig City noong Abril 29. Base sa inilabas na ulat ng TUV Railroad Philippines Incorporated, ang kumpanyang inatasan para mag-imbestiga sa pangyayari na yan, lumalabas na ang mga nawawalang bahagi ng release ang dahilan ng pagkadiskarel ng mga bago ng tren. Dahil dito, gumawa na ang PNR ng espesyal na tornilyo na gagamitin para hindi agad manakaw ang mga bahagi ng release ng tren na yan. Pakiusap ng PNR sa mga residente, abay, huwag namang nakawin ang release ng tren sapagkat yan ang dahilan ng mga disgrasya. Samantala, sa ibang mga balita naman, Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Sa Sarangani Province, estudyante patay daw dahil umano sa hazing. May detalye exclusive ang Bombo Radio Jensen. Nagdadalamhati sa ngayon ang pamilya Comindras matapos namatay umano ang kanilang mahal sa buhay dahil sa hazing. Ang biktima ay nakilala na si Jomari Comindras, 22 anyos, na taga Purok 6 Alabel, Sarangani. Ayon kay Jovi Comindras, ina ng biktima, na ang kanyang anak ay isang first-year college student ng kursong Criminology ng Cronacia College dito sa lungsod ng General Santos. Nangyari ito nang nag-advance training ang biktima sa ROTC. Noong December 2014, nagtataka sila matapos hindi umano makalakad si Jomari kaya dinala sa doktor. Nang ma-check up umano ng doktor na pag-alaman na may spinal injury ang naturang estudyante, o nang dinala sa isang pampublikong ospital ang biktima pero inilipat din sa isang pribadong pagamutan para matutukan ang kondisyon. Noong buwan ng Enero, isinugod sa pagamutan ang nasabing mag-aaral at binawian ang buhay noong Mayo 14. Ayon sa kanyang mga magulang na ang biktima umano ay binugbog ng mga opisyal ng ROTC kaya nagkasakit hanggang namatay. Hanggang sa ngayon hindi pa nailibing ang biktima dahil hindi nag-issue ng death certificate ang ospital sa kadahilanan na hindi pa nababayaran ang hospital bill. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Bombo Edna Mendoza para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, basta radyo. Bombo! Sa Iloilo, naaagnas na bangkay na magkapatid na tagpuan sa kanilang bahay. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga pulis sa mga suspect na nagpaslang sa magkapatid na lalaki sa may barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo. Ang mga biktima na sina Abner Sugosa at Albert Ditoyado ay nasa advanced state of decomposition na at tagtad ng tama ng baril nang matagpuan sa kanilang bahay sa may barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Inspector Ramil Hakaba ng Santa Barbara PNP noong Biyernes ng gabi umano nang makarinig ng putok ang mga kapitbahay ng mga biktima. May nakita rin umano ang mga ito na 3 katao sa likod ng bahay ng mga ito, ngunit hindi namukhaan. Sa pag-usisa ng mga pulis, may karelasyon umano ang isa sa mga biktima na si Abner at may utang dito. Nagkalabuan na umano ang dalawa matapos magkaroon na ng ibang kasintahan ng biktima. Bago ang insidente, ilang beses umanong pabalik-balik ang babae sa bahay ng magkapatid at naniningil ng utang. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Ani de la Cruz, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ginang sinaksak patay dahil daw sa selos ni Mr. Suspect, arestado naman ng pulisya. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Maharap ng kasong parricide ang lalaki na mismong sumaksak patay sa sariling may bahay gamit ang kutsilyo sa Zone 8 Barangay Carmen sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito'y matapos na sa kustudiya na ng pulisya ang 53 anyos sa suspect na si Raul Nolasco, residente sa Mabasa, Barangay Balulag nito lungsod. Sinabi ni Nolasco na nasaksak patay nito ang biktima si Venus Nolasco dahil sa pagkakaroon ng ibang lalaki na isa manong malaking insulto sa kanya. Bagamat hindi dito pinagsisihan ang kanyang pagpaslang sa biktima. Itinanggi rin ng suspect na siya'y
matagal nang nulong sa ipinagbawal na droga dahilan para masaksak patay nito ang biktima. Una lang nag-away ang mag-asawa sa loob ng inupahan ng kwarto sa barangay Carmen nitong lungsod nang biglang kumantong sa pananaksak patay sa biktima. Si Nolasco ay nahuli matapos nagtangkar nito magpakamatay dahilan upang dinala sa paggamutan at agad tinungod ng pulisya. Kaugnay nito, sinabi ni Senior Inspector Jufet Panglinawan na siyang hepe ng Carmen Police Station na hindi malayo ang posibilidad na ang matinding selos ng suspect ang nag-udyok sa kanya na patayin ang sarili nitong asawa. Para sa Bombo Network News, Bombo Jane Buna. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa ibang mga balita, apektado ang nasa 70 pamilya matapos masunog ang nasa 20 hanggang sa 30 kabahayan sa isang residential area dyan sa Perla Street sa Pasay City. Ayon sa Pasay Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy pasado alas 12 ng hating gabi at idiniklarang fire out ganap na alas 3:20 kanina madaling araw. Tinatayang nasa 450,000 pesos ang pinsala na idinulot ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa napabayaang di-kuryente na kalan na nag-short circuit daw dahil sa iligal na koneksyon ng kuryente na yan. Wala namang napaulat na nasaktan o namatay sa insidente. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang pagsagawa ng investigasyon at mapping up operation ng Pasay City Bureau of Fire Protection. Active member ng Philippine Navy patay matapos barilin daw ng mismong kasamahan nito dahil sa dating alitan. May detalyeng Bombo Radio Dagupan. Patay ang isang aktibong miyembro ng Philippine Navy Northern Luzon matapos barilin ang kasamahan nito dahil sa dating alitan sa bayan ng Umingan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Agad nasawi ang biktima na si PO3 Yunel Makatiag, 37 anyos, na residente ng barangay Pukal-Pukal sa nabanggit na bayan matapos barilin ang kasamahan nitong si Alejandro Tirado, 57 anyos, na residente ng barangay Tambak sa bayan naman ng Malasiki. Ayon sa impormasyon, nag-inuman ang dalawa sa isang videoke bar nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtapos sa pamamaril ng suspect sa biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan gamit ang isang caliber 45 pistol. Voluntaryo namang sumuko ang suspect sa Umingan PNP tanga ng caliber 45 pistol na may 2 magazine nito at may 5 live ammunitions. Nakuha naman sa pinangyarihan ng krimen ang isang magazine na nabanggit na uri ng baril na may 7 live ammunitions, 4 na basyon nito at isang tingga ng caliber 45. Dating alitan ng dalawa ang nakikitang motibo sa nabanggit na insidente. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Catherine Veray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Mag-i-update nga tayo sa ginanap na APEC Summit dyan sa Boracay ay sinasabing nagtapos na raw. May detalyeng Bombo Radio Kalibo. Naging matiwasay ang pagtatapos ng sinagawang ministerial meetings sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa isa ng Boracay. Ayon kay Police Regional Office o PRO6 Director Police Chief Superintendent Josephus Angan na wala namang untoward incidents na nangyari sa mga delegado ng APEC habang isinasagawa ang pulong na itinuturing na isa sa pinakamalaking event sa bansa. Isinagawa ang second senior officials meeting sa isa noong Mayo 10 hanggang 21 at Ministers Responsible for Trade meeting noong Mayo 23 hanggang 24 na kung saan mahigit sa 1,500 delegado ang dumalo. Napagalaman na taong 1996 pang huling nag-host ang Pilipinas sa APEC Summit. Ayon kay Regional Director Angan na hanggang sa ngayon ay mahigpit na seguridad pa rin na pinapatupad sa Boracay at buong lalawigan na Aklan dahil sa pananatili na ibang delegado ng 21 member economy sa isla upang makapagbakasyon. Mananatili umano ang nasa 3,000 pulis mula sa PRO6 sa Boracay sakaling mag-extend pa ang mga delegado sa isla. Aminado naman si Angan na nagkaroon ng minor medical conditions ang ilang mga pulis, kagaya ng diarrhea, ngunit hindi umano ito nakapekto sa kanilang hanaya. Nagpabot siya ng pasasalamat sa lahat ng ahensya ng gobyerno na naging katulong sa pagpapatupad ng kaayusan habang isinasagawa ang pagpupulong. Samantala na pag-usapan sa huling araw ng pulong tungkol sa Asia-Pacific Free Trade Agreements at pagsuporta ng APEC sa Boracay Action Agenda na makapasok sa global market ang mga maliliit na negosyante o Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Sa kabilang dako, hindi umano makalimutan ng mga delegado ang magandang sunset sa isla, din ang makulay na preparasyon at kakaibang dinner treat na ibinigay sa kanila. Para sa Bombo Network News, para sa Bombo Radio Karibo, Bombo Mirani na lang ang espasyo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo, Balitang OFW! Balitang OFW!
OFWs at mga nurse sa England ay nangangambang mawalan daw ng trabaho dahil sa Pinoy nurse na lumason sa kanyang mga pasyente. May detalyeng Bombo Radio Vegan. Nangangamba ang mga nurse at mga overseas Filipino workers sa United Kingdom na mawalan ng trabaho dahil sa kaso ni Victorino Chua, Pinoy nurse na suspect sa paglason sa mga pasyente nito na ngayon ay nakapiit na sa kulungan at nasentensyahan ng 35 taong pagkakakulong dahil sa kaso niyang murder. Ayon kay Gina Alcantara, Immigration Advisor at Case Worker sa Alcantara Consultancy Services sa London, United Kingdom, naaapektuhan na ang trabaho ng mga nurse sa lugar dahil natatakot na ang mga pasyente sa kanila. Naniniwala siya na malaki ang naging epekto ng Daily Mail, isang pahayagan sa England, dahil sa irresponsableng pagsisiwalat ng balita ukol sa pagkakakulong ni Victorino Chua sa trato sa kanila ngayon ng mga European nationals. Dahil dito, naisipan nilang magsagawa ng kilos protesta laban sa nasabing pahayagan na maisasagawa sa May 30. Ngayon pa lamang ay puspusan na ang kanilang paghahanda para sa nasabing aktibidad na inaasahang dadaluhan ng libu-libong Pinoy. Maipaalala na dahil sa kaso ni Chua ay binansagan na nila ang mga Pinoy nurse na killer at devil nurse. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, si Bombo Eden Berunilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na iaapila ang kaso ng Pinay worker na nasa death row sa United Arab Emirates. Ayon sa DFA, ibibigay nilang lahat ng kinakailangang tulong ng Pinay na si Jennifer Dalquez, 28 anyos. Si Dalquez na tubong Jensan City ay inaresto noong Disyembre ng nakaraang taon dahil sa pagpaslang sa kanyang employer. Depensa ng pamilya ni Jennifer, nagawa lamang nitong saksakin ang kanyang employer dahil tinangka umano siyang gahasain. Noong 2011 pa nang magsimulang magtrabaho sa United Arab Emirates ang nasabing Pinay. Bombo International News. Bombo International News. International News. Lumawak pa sa ilang estado ng Amerika ang epekto ng matinding pag-ulan na unang nanalasa sa Oklahoma. Ito'y matapos na maglabas na rin ng flash flood warning at rain alert sa mga estado ng Colorado, Louisiana, Missouri at Eastern Kansas. Sa Texas pa lamang nasa 1,000 residente na ang nagsilikas habang may mga highways na rin ang isinara dahil sa baha. Sa Oklahoma, una nang naiulat ang pagkasawi ng isang miyembro ng rescue team matapos malunod sa kasagsagan ng kanilang paglalayag. Inaasang tatagal pa ang mga pagulan sa Oklahoma na maaring magdulot ng mga pagbaha at pananalasa ng buhawi. Inaalam pa ng Syrian Observatory for Human Rights na kabilang ang 11 mga bata sa mahigit sa 70 katao na in-execute daw ng ISIS sa Syrian city sa Palmyra. Ayon kay SOHR Executive Director Rami Abdurrahman, miyembro ng Syrian Regime Forces, mga pulis ang karamihan sa mga pinatay ng ISIS. O narito sinabi ng UN Refugee Agency na humigit kumulang sa 11,000 katao na ang tumakas sa Palmyra at sa mga paligid na barangay matapos ang pagsalakay ng ISIS. Base sa report, nasa 400 katao na ang nasawi sa syudad dahil sa lumalalang kaguluhan. Bombo Sports News. Bombo Sports News. The 2015 NBA Conference Finals Update. Sa NBA, Cleveland Cavaliers kumpiyansa na makabit ang 3-0 lead sa Game 3 ng Eastern Conference Finals kontra sa Atlanta Hawks. Lahat ng yan may detalye si Bombo Kevin Fuentes. Determinado ang Cleveland Cavaliers na talunin ang Atlanta Hawks sa Game 3 upang makamit ang 3-0 lead sa Eastern Conference Finals sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Ayon sa 4-time MVP na si LeBron James, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para masweep ang Hawks. Plano ng Cavs na tapusin ang laro gamit ang kanilang dalawang home court advantage sa Game 3 at Game 4. Sasamantalahin rin ng team ang pagkawala ng Hawks 3-point specialist na si Kyle Korver dahil sa sprained right ankle. Sa katunayan, nangangambang Hawks coach na si Mike Budenholzer dahil maliban kay Korver ay may iniindang injury rin sina Al Horford at DeMar Carroll. Samantala, ipinaalam ni Cavs head coach David Blatt na nasa game time decision pa ang all-star guard na si Kyrie Irving dahil sa natamong knee injury sa mga nakalipas na laro. Matatandaan na hindi naglaro sa Game 2 sa Irving para maipahinga ang injury nito.
Magsisimula ang laro ng Cavs at Hawks ganap alas 8:30 ng umaga. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo! Showbiz Balita! Bombo! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Ang Filipino indie film na Taklob ay pinarangalan sa katatapos na Cannes Film Festival sa France. May detalye si Bombo Nes Kayabya. Isa umanong karangalan para sa Filipino award-winning director na si Brillante Mendoza ang naging pagkilala sa kanyang indie film na Taklob sa pagtatapos ng 12 araw na Cannes Film Festival sa France. Ito ay matapos na special mention ang nasabing Filipino independent film ng ecumenical jury ng prestihiyosong festival. Patungkol ang Taklob sa mga survivors ng Super Typhoon Yolanda na pinagbidahan ni superstar Nora Honor. Ayon kay Direk Brillante, marahil ay na-appreciate ng mga hurado ang spiritual message ng pelikula na alay partikular sa mga residente ng Tacloban at iba pang nasalanta ng super bagyo. Samantala, kaugnay pa rin ng 68th Cannes Film Festival, iniuwi ng French drama film na Dipan ang pinakamataas na parangal na Palme d'Or. Patungkol ang pelikula sa Sri Lankan refugees sa Paris sa ilalim ng direksyon ni Jack Audiard. Kabilang pa sa big winners ay sina Rooney Mara at Emmanuel Berco na tie o tabla sa Best Actress Award. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa mga nag-aabang sa resulta ng Lotto Draw, kagabi po yan, May 24, 2015 at ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office para sa resulta ng Ultra Lotto 658. Ultra Lotto 658. Ang mga lumabas na numero ay 21, 11, 56, 38, 18 at 20. Ulitin po natin para sa Ultra Lotto 658. Ang mga lumabas na numero ay 21, 11, 56, 38, 18 at 20. Jackpot prize 64.8 million pesos. Ayon sa PCSO, walang nanalo. Para naman sa Super Lotto 649. Super Lotto 649, mga lumabas na numero ay 45, 31, 17, 18, 44 at 30. Ulitin natin, Super Lotto 649. Mga lumabas na numero ay 45, 31, 17, 18, 44 at 30. Ang jackpot prize, 32.1 million pesos at ayon sa PCSO, walang nanalo. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng piso kontra sa dolyar, ang isang US dollar katumbas ng 44 pesos and 51 centavos. Ang isang Singaporean dollar ay katumbas ng 33 pesos and 31 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 5 pesos and 74 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Morning Edition. Lunes tayo ngayon, Mayo 25, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, Bangsamoro Basic Law, malabo raw maging batas bago ang SONA ni Pangulong Noynoy Aquino sa Hunyo 27. Ayon yan sa ilang mga senador. Ilang kongresista kinwestiyon ng Administrasyong Aquino sa mabagal na pagbigay ng hustisya sa mga nasawing SAF troopers habang pinamamadali ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law. National Security Agencies mas tinututukan ngayon ang banta sa West Philippine Sea. Sa police report sa Sarangani Province, estudyante patay dahil umano sa hazing. Sa Iloilo, naagnas na bangkay na magkapatid na tagpuan sa loob ng kanilang bahay. Mga OFWs at mga nurse sa England ay nangangambang mawalan ng trabaho dahil sa Pinoy nurse na lumason sa kanyang mga pasyente. Balitang sports sa NBA, Cleveland Cavaliers kumpiyansa na makamit ang 3-0 lead sa Game 3 ng Eastern Conference Finals. Sa
showbiz naman, ang Filipino indie film na Taklob ay pinarangalan sa katatapos na Cannes Film Festival sa France. Para sa latest pang mga impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com at tutukan ng mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado yan. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o ilike kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines at live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati. Ang inyong anchorman, si Bombo June Desca, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!